Meron na naman pong bagong utangan na madadownload po natin sa Google Play Store, which is itong si Lendra Loan App. Napansin niyo na rin ba ito? Yes po, isa po siyang bagong loan app po na namamayagpag na naman po this 2026. And guys, guess what? Legit po siya na SEC registered. Under po siya kay Lenora Lending Corporation. Gulat din ako ha, kabago-bago niya lang na loan app. Pero yes, nakaregister na agad siya sa SEC website. Under sa list of recorded online lending platform. Kasi loan app po ito eh. Well, nakita ko din po doon na formerly po pala, dati siyang si Treasure Bowl Fintech Lending Corporation. Which is familiar sa akin si Treasure Bowl ha. So anyways po no, advantage po na naka-register talaga siya dyan. Pero advantage lang po yun. Hindi ibig sabihin na legit talaga siya utangan. Kaya nga po, susubukan ko po mismo. Dahil po, meron na pong nakautang dito. And later on naman po, malalaman niyo po yung ibang details dito. So, sabi niya po dito sa ads niya, apply in just 3 minutes lang daw. Easy to apply lang daw po siya at nagpapautang po siya up to 60,000 pesos. Pero of course guys, lahat po tayo is subject for evaluation po dito. Well, mainit-init pa din talaga naman tong loan app na ito, and from the moment that I'm trying this loan app po, ilan lang yung reviews niya, 12 reviews lang, and kukunti pa lang din yung downloads niya. Well, ano ba yung dapat nating asahan dito sa kanya? Bago ako magpatuloy, disclaimer lang po, I'm not a financial loan expert, and this video po is not sponsored, and this is just based on my personal experience na po, na gusto ko pong i-share sa inyo. Hindi para mangutang kayo dito ha, kundi para mabigyan ko po kayo ng tamang expectation. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong mga videos, consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko isuplit na notified kayo. Anyways po no, balik tayo dito kay Lendra Loan App na init-init pa nga siya. So, in-install ko po yung app at tinownload ko po siya. Well, dito guys, no, winelcome naman niya tayo at we need to proceed for the next step. Privacy policy or mga permission po to na kailangan natin i-continue. Dito guys, we need to enter our mobile phone number na ipapang-register po natin sa app, and then click po natin yung get OTP para maka-receive po tayo ng OTP. And then after po niya, no, nandito na tayo sa pinaka-homepage po ni Lendra Loan App na sabi niya nga po, nagpapautang daw po siya up to 60,000 pesos. Pero po ito ay subject for evaluation ha. Well, wag din mag-expect ha na sagad talaga itong ipapautang sa atin. So some of us siguro ma-offeran pero hindi siya ganito kalaki. But anyways, no, kinlik ko to agad yung loan now para makapag-proceed na tayo sa next step. So nandito na tayo sa pinaka-application process na po, which is dito po, we need to fill up the basic information including the education, marital status, number of children, addresses, and residences. Well, dito po sa baba is the work information na rin. Nandito na rin siya. Nandito na rin yung mga occupation type, industry. Well, for you to have an idea, ito po yung mga choices po ng occupation. And don't worry guys, kahit unemployed or self-employed or employed tayo dyan, kahit anong piliin natin, so okay lang yun. Kasi kahit naman tayo ay unemployed, tingnan nyo ha, kailan pa rin natin mag-provide ng years of work, industry, etc. So, unemployed na yun ha. Formality lang talaga. Kailangan natin siyang fill upan. Well, anyways, after po natin ma-fill upan lahat ng kailangan po nila dito, proceed tayo sa next step, which is the contact information na ito. Dalawang contact information or references po yung kailangan nila. So, pwede po siya mag-direct sa ating phone book list. Pwede rin po tayo mag-manual fill up. After po nito is the selfie recognition po. So, mag-selfie lang tayo dyan, and then this is followed by our ID information na. Ito po pala yung mga IDs po na kailangan po nila. So, pipili po tayo ng isa lang po. So, pipicturean din po natin yan agad-agad. Then, after po nyan, lalabas po yung ating ID details po na i-check na lang natin if yan po ay tama, and fill upan natin if meron hindi na fill upan. Then, after po nyan, application submitted na agad-agad. O, diba? Ganun siya kadaling mag-apply dito kay Lendra. Nakalagay dito guys, your credit status is under review. So, in short po, wala pa po tayong loan details na nakita dito. So, antayin daw natin guys yung result po ng ating application po dito. So, nakita ko dito guys na naka-under review na nga po siya at nakalagay po dito no, na add a receiving account now to borrow immediately after approval. Mag-add naman ako no, kasi medyo matagal yung kanyang result. So, sabi ko, add na nga lang din ako, baka sakali bumilis ba yung kanyang result. So, anyways po, ang pinili ko lang po is e-wallet, and GCash lang po yung pinili ko pong disbursement ito or receiving account, diba? So, nakita ko nga medyo bumilis or nag-accelerate talaga yung aking process po
ng application ko po dito. Then nagantay lang din po ako ng ilang sandali to know po, yes, may result na tayo. Application rejected. Then nakakaloka naman ito. Bakit rejected naman tayo dito? Wala pa nga tayong nakikitang loan details. Rejected na agad-agad. So nakalagay po dito, no, na pwede daw po ako mag-reapply after August 22. Bilis lang naman pala mag-reapply. But anyways, ba't naman ganun? Ba't wala na tayong details na nakita dito? Don't worry guys, no, kasi may nakapag-try po, no, may information tayong nahagilap or nasagap po na nakasubok po talaga siya. So sabi niya, actually dito ko nga nalaman, no, na may lendra talaga kasi nga po sabi niya legit daw na na-approve daw siya dahil nag-try daw po siya dito. So ang inutang niya po is 3,500 pesos and then ang ibabalik niya po or ang babayaran niya po na amount is 5,000 pesos. So automatically may 1,500 pesos yung pinaka-effective interest rates niya and then 7 days to pay lang daw po siya. So mind you ha, so 1,500 pesos na yung pinaka-effective interest rate niya kasi yung sinasabi niya so lumalabas na sa 42.86% for 7 days to pay. Ang lala naman nun, sobrang lala nun dahil hindi siya nakaka-legit talaga. Kung ganun ha, ang lala nun, hindi siya makatarungan. Pero buti na lang na may naka-experience, at least alam naman natin na may nakakautang talaga, ang ganun pala siya kalala. Buti na lang hindi ako na-approve, buti na lang rejected ako dito, kung ganun lang din naman, maluloka ako nito. Pero don't worry guys, parang hindi naman daw siya auto-disbursement, no? Mabibigyan naman tayo ng loan details. It's up to us kung gusto nating mangutang po sa kanya. According po doon sa nakatry, hindi naman daw niya inutang lahat. So, ibig sabihin, may choice siya na pumili kung gusto niya talagang mangutang ng amount na yon. Nakakaloka yung ganito, no? So, nagpapasalamat na lang din ako, rejected ito. If totoo man na ganun nga siya. Well, anyways, no? Since may mga nakapag-download or may nakapag-try na dito, baka na-try nyo na to si Lendra bago ko pa siya i-review. So, paki-comment down below naman po yung experiences nyo. Para aware din po yung iba nating viewers kung ano ba talaga meron sa kanya. Legit ba talaga to? Buo ba siyang matatanggap? Magkano ba yung interest rate sa inyo? Please comment down below para at least merong idea yung iba nating viewers. So, don't worry guys, mag-a-update naman ako in case po may bago tayong information dito. Yun lamang po, ay po may natutunan kayo sa video, ay po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!